Hi guys, ako nga ni Ini na naman. Mag-11 na ng gabi nang nakapag-out ako sa trabaho. Buti na lang yung pamangkin ko hindi pa umuwi. Hinantay niya pala ako. Ayayay, kabait na bata. Ito palang pamangkin ko na to, siya yung pinakapanganay sa pamangkin ko. Sabi ko nga sa kanya, dadaan muna kami ng Alfamart kasi may bibilin ako. Buti naman masunurin ng batang to. Kaya sabi ko sa kanya, antayin na lang ako sa labas at ako na lang ang bibili sa loob kasi saglit lang din naman ako. Kaya pumasok na lang ako. Bumili pala ako dyan ng Vitamilk kasi sa hindi nakakaalam yan ang paborito kong inumin. Uy, malamang sinabi ko lang. Bakit baga? Bibili sana ako ng sabon kaso lang naisip ko next year na pala ako maglalaba kasi marami pa naman akong susuotin. Kaya umuwi na lang kami. Di ko na nga pinakita nung nagbayad ako ng binili ko kasi may nakita ako ng pasneya. Gusto kong paslangin eh. Tapos halos ayaw pang ibigay yung kape ko. Ibabayaran ko naman yon, ano ba? Nandito na nga kami sa bahay. Kaya yung kapatid ko na lang yung nagbukas sa akin. Ayan, bagong gising nga ang pango. Nakita ko nga si mama nakatulog na dito sa sofa. Di ko alam kung bakit dyan ang paborito niyang tulugan. Tulog na nga yung mama ko. Kaya di ko na inisturba pero binudyoan ko pa din siya. Bakit baga? Pagpunta ko nga sa kabilang kwarto, yung pamangkin ko tsaka yung kapatid kong bunso natutulog na din. Yung pamangkin ko nagising kasi sa ingay ng pinto. Sorry na baby. Oh my God. Sa sobrang kasipagan ko, yung mga pagkain na nakalagay sa lamesa pa, pinaglalagay ko na lang sa ref. Habang naglilinis nga ako dyan, dinadadal pa ako ng pamangkin ko kung ano-ano pang pinapakita sa akin sa cellphone niya. Hindi nga tumitigil yung pamangkin ko sa kakadadal kung ano-ano yung pinagsasasabi. May pinapakita na naman sa cellphone niya. Ay nako naman, nagpapakabait ako dito. Nagsisipag-sipagan ang ate mo. Kaya tumigil-tigil ka sa istorbo mo dyan. Kaya matulog ka gabing-gabi na. Pinaghugasan ko na pala yung mga pinggan na galing sa lamesa na may laman ng ulam. Ayoko na sana maghugas dyan kaso lang may camera so kailangan nating magsipag-sipagan. Dahil ko na nga naaram kung ano pang sasabihin ko ang sa akin din pa umahon. Tigtaragalog ko na nga maintindihan kang gabos. Ako lamang nasasakitan sa kakatagalog. Ay Diyos ko, gusto ko nang umuli doon sa amin sa Bicol. Ay. Kasi kapag nandun ako sa Bicol namin, hindi ako napapagal doon, oo. Basta ang aram ko dyan, gusto ko na magturo kaya tigdali-dali ko na ang paghugas ng plato. Sige, magtagalog version tayo para maintindihan ng lahat. Halos patapos na nga ako dyan, kinuskus ko ng kinuskus yung kawali kasi maitim na. Nagising nga dyan si mama kasi sa ingay ng paghugas ko. Pero wala siya magagawa kasi nagsisipag-sipagan ng anak niya. Kasi may camera ba naman, sinong hindi magsisipag-sipagan. Kaya ayan, halos patapos na ako. Tapos na nga, kaya pagtapos ko maglinis sa kusina, Linis na din ako ng mukha ko kasi kasabay ng paglinis ng kusina, dapat linisan mo din yung mukha mong maalikabok. Uy, maalikabok. Habang naglalagay nga pala ako ng rekititas din sa mukha ko, nakikipagtaldalan ako kay mama. Malamang sa mama ko, alangan naman sa mama mo. Nako, kaya nagkaka-pimples yung mukha mo kung ano na yung pinaglalagay mo sa mukha mo. Tumadami kasi yung pimples ko, di ko alam kung bakit. Ang tagal kasi mawala ng mga huwad na nilalang sa mukha ko. Kaya iyan, nilagyan ko na ng nilagyan kasi baka bukas pagising mo wala na siya. Kasama na pala ng iba. Kasi hindi mo pinangalagaan. Kaya hanggang dito na lang. Bye-bye.